Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 241 ganap na bawal hawakan. Ngumisi si Ricardo. Sa sumunod na segundo, binuksan niya ang pinto ng pasahero at hinayla si Summer palabas ng sasakyan. Pinulupot niya ang mga braso sa baywang niya. Umiling si Summer at sinulyapan si Claudia bago ikanawit ang braso sa leeg ni Ricardo. Ricardo, let's go. Nag-book na kami ng room sa Hotel A Couples Room. Tumingin si Ricardo kay Claudia at tumawa. Claudia, hindi mo ba narinig na ang mabubuting kabayo ay hindi kumakain ng damo sa likod? Kahit na nagugutom ako, hindi ako kakain ng sirang pagkain. At saka, hindi naman ako nagugutom. Sinong nagsabi sa iyo na kailangan ko ng babae? Napatingin si Claudia kay Summer sa tabi ni Ricardo na nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Hindi niya akalain na may makikita siyang ibang magandang babae sa sasakyan imbes na si Nora. Ang dating dukha ngayon ay may magagandang babae sa paligid niya. Bagamat may tiwala siya sa sarili niyang hitsura, hindi niya maiwasang makaramdam ng kababaan kumpara kay Summer. Akala niya ay gagayin siya ni Ricardo ngunit ngayon ay parang katawa-tawa. Ricardo, sinong tinatawag mong spoiled food? You're such a scumbag. Ikaw ay isang walang utang na loob na scumbag na gusto ng mga bagong bagay. Nabaluktot ang ekspresyon ni Claudia habang nakaturo kay Ricardo habang sumisigaw ng malakas. Hihihi. Sinong nakakaalam kung sino ang spoiled food? Tara na. Muling ngumisi si Ricardo bago bumalik sa sasakyan at mabilis na umalis. Nang makita ang galit na ekspresyon ni Claudia, napangiti siya ng masama sa loob. Ang pag-iisip pabalik noong ang babaeng ito ay kumapit sa braso ni Tom sa kanyang harapan habang binabanggit ang diborsyo ay nakaramdam siya ng ginhawa sa loob. Hindi niya sinasadyang ipahiya si Claudia pero kung siya mismo ang dumating na naghahanap ng gulo ay hindi niya kasalanan. Mas mainam na magdusa siya ng ilang mga pagkalugi upang layuan niya ang kanyang sarili at ang buhay ni Nora. Lalo na si Nora. Ayaw ni Ricardo na makita muli ng kanyang anak si Claudia o magkaroon ng anumang ilusyon tungkol sa babaeng ito. Nakatayo doon si Claudia na nakatingin habang umaalis ang Mercedes-Benz na iniiwan lamang ang galit na nanginginig sa buong katawan. Samantala, hindi kalayuan mula sa Emerald Green Estates kung saan sila nakatayo dati ay isang SUV na may itim na pelikula na nakatikip sa mga bintana nito na dahan-daang umaandar bago nagmaneho sa malayo. Makalipas ang ilang minuto. I never expected such an unexpected gain. Hahaha. Itinulak ng isang lalaki pataas ang kanyang gold-rimmed glass habang pilyong tumatawa mula sa loob ng sasakyan. Sino pa kaya ito maliban kay Caden? Ang plano ngayon ay orihinal na si Claudia ay gumawa ng paraan upang akitin si Ricardo na pumunta sa hotel. Tapos, kukunan niya ang moment nang pumasok sa hotel sina Ricardo at Claudia. Gayunpaman, nabigo si Claudia na makuha ang puso ni Ricardo ngunit nakuha niya ang isang larawan ng kanyang pagyakap sa isa pang magandang babae. Ang epektong ito, marahil ay mas mabuti. Umupo si Claudia sa backseat, halata pa rin sa mukha niya ang halo-halong emosyon. Sa sandaling ito, hindi lang niya iniisip kung paano gagantay kay Ricardo, kundi pati na rin ang pagmumura na babalik sa kanya ang lalaking ito. Ricardo, lalaki ka at walang makakaagaw sa'yo sa akin. Sisiguraduhin kong luluhod ka ulit sa harapan ko, buong sunod sanyiran at masunurin. Caden, kailan mo ipapadala ang mga litratong ito sa pamilya ni Miranda? Nagngangalit si Claudia at nagtanong. Hindi na siya makapaghintay na pukawin sina Ricardo at Miranda. Iniisip ang lalaking dating sa kanya, ngunit ngayon ay nakalulugod at nagbibigay sa ibang babae, ang kanyang puso ay tila baluktot at hindi patas. No rush. Gusto kong magkaroon ng pinakamagandang epekto ang mga larawang ito. Imagine how exciting it would be release these photos at Ricardo and Miranda's wedding. Ha. Ngumisi si Caden sa sobrang tusong ekspresyon. At sa kabilang panig sa sandaling ito, dumating sina Ricardo at Summer sa hotel at nakakuha ng kwarto. Ang hindi inaasahan ni Ricardo ay nag-book talaga ang babaeng ito ng suite ng mag-asawa. Sa pagpasok, ang silid ay naliwanagan ng mga kumikislap na kulay rosas na ilaw,
na lumilikha ng isang partikular na hindi maliwanag sa kapaligiran. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at tumingin kay Summer na may kakaibang ekspresyon sa mga mata. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kasing akit ng seda, na naglalabas ng mapang-akit na pabango mula ulo hanggang paa. Bawat galaw at kilos ay tila kayang bihagan ang puso't kaluluwa. Enchantment. Namilog ang mga mata ni Ricardo at nagpakawala siya ng tahimik na ungol ng sama ng loob sa kanyang puso. Sa sumunod na segundo, napalunok siya ng laway at nagtanong, "Summer, hindi ka talaga pupunta?" Ilang beses na humajijek si Summer, at ang sumunod na segundo ay marahang umindayog sa kanyang baywang, naglalakad papunta kay Ricardo. "Ricardo, ayaw mo ba? Ngayon, gagawin ko ito para hindi ka makakaawa para mabuhay o maghangad man lang ng kamatayan." Itinaas niya ang isang balingkinitang daliri at tinukso ang dibdib ni Ricardo. Sa sumunod na segundo, biglang sumabog sa enerhiya ang katawan ni Summer, at ang kanyang damit ay napunit at nagkalat sa isang iglap. Nakasuot na lang siya ngayon ng hindi kapani-paniwalang sensual na intimate na damit, na naglalabas ng nakamamatay na pang-akit. Hindi napigilan ni Ricardo na makaramdam ng kanilang pagtibok sa kanyang puso, at bahagya niyang kinagat ang kanyang dila upang panatilihing malinis ang kanyang ulo. "Ricardo, hindi na makatiis di ba?" Sa sandaling ito, ngumiti si Summer ng mapang-akit at nagtanong. Diretsyong umupo kay Ricardo, pilit siyang itinulak pababa sa kama. Parang may mangyayari talaga sa pagitan nila ni Ricardo. Siyempre, hindi naman may crush si Summer kay Ricardo, kaya gusto niyang ibigay ang sarili sa kanya. Sinadya niyang masayahin si Ricardo. Ang lakas ng lalaking ito ay malamang na nalampasan na ang antas ng isang Grandmaster, at nalampasan pa ito. At si Summer mismo ay nasa rurok ng Transmutation Force, isang hakbang na lang mula sa paglusob. Kung gagamitin niya ang kanyang engravings technique para makuha ang kanyang vital energy, walang alinlangang uusad si Summer sa Grandmaster Realm, na maabot ang rurok ng energy refinement stage. Sa makatuwid, ginamit ni Summer ang kanyang kaakit-akit na sining sa Ricardo, na naglalayong silo siya sa pagnanais at buong puso siyang makipagtulungan sa kanyang mga plano. Gayunpaman, nang siya ay sumandal sa kanyang matamis na hininga, bigla siyang itinulak ni Ricardo palayo. "Summer, hindi ba sobra na ito? Hindi pa nga tayo umabot sa puntong iyon." Kinagat muli ni Ricardo ang kanyang dila at sinabi sa malalim na boses. "Damn it! Ngayon ba ang araw na nagdadala ako ng problema sa aking sarili sa pag-ibig?" Una, si Claudia ay nanligaw sa kanya, at ngayon si Summer ay kusang loob na nag-aalok ng kanyang sarili. Ricardo ay maaaring mambola at suyuan ang impormasyon sa labas ng tag-init. Gayunpaman, kung may mangyayari sa pagitan nila, tiyak na hindi kasali si Ricardo. Sa mga mata ni Ricardo, ang babaeng ito ay parang taksil na parang ahas o alakdan, halos parang demonyong engkanta. Mga pulse heiress na may lason sa bangkay, uod, engkanto. Lahat sila ay ilang baluktot na paraan. Ang tag-araw ay walang alinlangan na isang tao na hihinto sa wala upang makamit ang kanyang mga layunin. Noong nakaraang pagkakataon, ginamit niya ang dahilan ng pagbibigay ng Heavenly Spirit Jade bilang regalo sa kanya at nahulog siya sa ilalim ng spell ng Love Potion. Salamat sa katotohanang hindi nasa ilalim sa kanya ang Confusion Spell, hindi talaga siya nasa ilalim ng kontrol nito. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga pamamaraan ng babaeng ito, lalo na sa init ng sandali. Naging mas mahirap itong bantayan. Sa palagay ni Ricardo, si Summer ay parang rosas na natatakpan ng mga makamandag na tinik na hindi dapat hawakan. Kabanata 242 Let me tell you a joke. Sa sandaling ito, nang siya ay itulak palayo, si Summer ay natigilan saglit, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbago. May halong pagtataka at pagkagulat sa mukha, napatitig siya kay Ricardo, hindi makaiwas ng tingin. Hindi inaasahan ni Summer na tatanggihan ng ganito. Siya ay isang pambihirang kagandahan, at kasama ang kanyang kaakit-akit na spell niya ang lalaking ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang kailangan lang niyang gawin ay kadyukin ang kanyang daliri, at siya ay malasing sa kanyang alindog. Pero ngayon, tinulak niya siya palayo.
Ricardo, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Matagal na kitang gusto, at ibinigay ko ang sarili ko sa'yo nang walang pag-aalinlangan. Bakit ka nag-aalangan? Tunay ka bang lalaki? Tanong ni Summer na nangingitim ang mukha sa hinanakit at pait. Ricardo waved his hand dismissively and said, "Hindi pa ako handa. Bakit mo ako pinuntahan ngayon? Mag-usap muna tayo ng importante." Mapang-akit na sinulyapan ni Summer si Ricardo at nakasimangot na nagtanong, hindi ba ito mahalaga? Ano pa ang maaaring mas mahalaga? Habang nagsasalita siya, kinagat niya ang kanyang labi at muling lumapit kay Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpapuwersa si Ricardo sa kanyang kamay, at isang surge of energy ang nagtulak kay Summer palayo. Bulalas ni Summer, nabawi ang kanyang balanse, ang kanyang magandang mukha ay tuluyang nagdilim. Nagpakita siya ng bakas ng galit at tinitigan si Ricardo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ricardo, hindi ka ba kaya sa aspetong iyon? I gave you a chance to be intimate with me, and you refused. Do you want me to ignore you forever? Pagkarinig nito, tumingin si Ricardo kay Summer at ngumiti. Baliwalain mo ako. Takot na takot ako. Akala mo ba naging lapdog mo na ako? Nang marinig ang tanong ni Ricardo, saglit na natigilan si Summer, saka napuno ng kayabangan ang mukha. What's wrong? Di ba? Ayaw mong maging lapdog ko. Ricardo responded in a deep voice, "Let me tell you a joke, how about that?" Napataas ng kilay si Summer. Anong biro? Ikaw ba ay nasa mood para sa mga biro sa oras na tulad nito, kapag ang isang gabi ng pagsinta ay nagkakahalaga ng isang kapalaran? Humalaklak si Ricardo at nagsimula, may isang lobo na gustong makipagdeal sa isang tupa. Dahil dito, itinago nito ang kabangisan nito, pinigilan ang mga kuko nito. At ang tupa, talagang naniniwala na ito ay isang aso. Nakakatawa ba kayo o hindi? Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Summer, at medyo napahiya siya at nagalit. Anong ibig mong sabihin? Malamig na bumantong hininga si Ricardo, at sa sumunod na segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang loob. Paft! Matapos ang isang tunog na tanging si Ricardo lang ang nakakarinig, biglang sumabog ang love potion sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi napigilan ni Summer na mapaungol, namumutla ang kanyang magandang mukha. Ang love potion ay isang dekalidad na emosyonal na insekto na pinalaki niya gamit ang sarili niyang dugo. Nang bumukas ang insekto, agad siyang tinamaan ng backlash. Ikaw. Tumingin si Summer kay Ricardo na may dilat na mga pupil at gulat na ekspresyon sa mukha. Hindi niya inaasahan na natuklasan na pala ni Ricardo na nilagyan niya ito ng spell. At ang mas nakakagulat, madali niyang nasira ang insekto. Sa madaling salita, matagal na siyang niloloko ng bastard na ito. Napatingin si Ricardo sa babaeng ito na may mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Next, I have some questions for you. Sana matulungan mo ako at sagutin mo ako ng tapat. Sa puntong ito, sa wakas ay tumigil na si Ricardo sa pagpapanggap na mabait sa kanya. Ang pinaka-importanteng layunin ng pag-arte sa babaeng ito noon ay ang umasa na talagang malalaman niya kung nasaan ang kanyang ama. Gayunpaman, ngayon mula sa bibig ni Sierra, alam ni Ricardo na ang kanyang mga magulang ay namatay na. Sa makatuwid, ang kahulugan ng pagpapanggap na mabait kay Summer ay hindi na makabuluhan. Ilang saglit na kumikislap ang magagandang mata ni Summer habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Ano ang gusto mong itanong? Sabihin mo na lang." Tumango si Ricardo. Kaya lang, biglang sumugod si Summer patungo sa pinto ng kwarto na gustong tumakas. Gayunpaman, matagal nang naghanda si Ricardo at sinampal si Summer nang makita niyang paparating ito. Isang palm print na binubuo ng totoong enerhiya na parang substance, na humahampas ng malakas sa likod ni Summer nang walang babala. Puff! Agad na niluwa ni Summer ang dugo at bumagsak paarap sa lupa, malubhang nasugatan ng sampal ni Ricardo. Sa kanilang unang laban, si Summer ay nakatakas mula sa ilalim ng mga kamay ni Ricardo. Ngunit ngayon, nakapasok na si Ricardo sa kaharian ng Apisia.
Paano niya hinayaang tumakas ang babaeng ito? Sa isang iglap, inihagis ni Ricardo si Summer sa kama, hinayla ang isang saplot na nakatikip sa maselang katawan na nagpasigla sa mga tao. Nakatitig sa kanya, ngumisi ito, "Why don't you dare look? Waste." Malamig na ngumuso si Ricardo, "Stop talking nonsense or else I will let you taste what it's like begging for life but not get it." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng pilak na karayom at tinusok ito sa ilang mga acupoint sa paa ni Summer. Sa ilang sandali, nakaramdam ng manhid si Summer na parang nawawalan ng paggalaw. Isang nakakatusok na sensasyon ang kumalat sa buong katawan ni Summer, na nagpaluhod sa kanya sa discomfort. "Stop. Please stop." Sigaw niya. "I'll tell you anything you want to know," mabilis na dagdag ni Summer. Ngumiti si Ricardo at tinanggal ang pilak na karayom sa kanyang balat. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Kung gayon, sino ka ba talaga? At ano ang layunin mo sa paghahanap para sa palawit na jade ng aking ama?" Upang maging ligtas, sinabi pa rin ni Ricardo na ang jade pendant ay kasama ng kanyang ama. "Miyembro ako ng pamilya Willis mula sa nakatagong kaharian ng Yaginia. Sa partikular, isa akong sangay ng sinaunang pamilyang Willis." Saglit na nag-alinlangan si Summer bago nagsimulang magpaliwanag. Ayon sa kanya, sila, ang pamilyang Willis, ay nagpapatakbo ng palihim bilang isang sangay ng sinaunang pamilyang Willis. Sa paglipas ng mga taon, sila ay naatasang mag-imbestiga sa kinaroroonan ni lolo ni Ricardo at ang heirloom jade pendant. Si Summer, aniya, ay isa sa mga individual na ipinadala para sa pagsisiyasat na ito. Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa huling pagtakas ni lolo ni Ricardo at ang posibilidad na maaaring nanirahan siya sa Edoland. Noong una, binalak niyang manipulahin ang pamilya ni Liam, na may lokal na impluwensya, para tumulong sa pangangalap ng impormasyon. Gayunpaman, pagkatapos na makialam si Ricardo sa kanyang mga pukana, wala siyang pagpipilian kundi ang mismong pumunta sa Edoland. Matapos marinig ang lahat ng ito, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo. Isang collateral branch ng sinaunang pamilyang Willis. Pag-iisip niya. Oo, mariing tumanggo si Summer bilang tugon. Naningkit ang mata ni Ricardo sa sunod nitong tanong, "At noong sinabi mong Moldita ang anak ko noong nagkita tayo? Totoo ba iyon?" "Talagang totoo. Isa itong sinaunang sumpa mula sa linya ng pamilya natin," may kumpiyansang sagot ni Summer. "Ang iyong lolo ay isang master ng sinaunang pamilyang Willis, kaya ipinasa ito sa iyong anak na babae." Malamig na ngumuso si Ricardo at pinaikit ang mga mata. "So, ano ang paraan para maalis ang sumpa?" Kumislap ang mga mata ni Summer, nag-alinlangan saglit habang sinasabing, "Sa totoo lang, iisa lang ang paraan. Ang sinaunang pamilyang Willis ay nagbabantay sa isang ugat ng dragon sa loob ng maraming henerasyon. Ang tanging posibilidad na maalis ang sumpa ay ang pasukin ng iyong anak na babae sa ugat ng dragon na iyon." Kabanata 243 oras na para bayaran ang utang. Napangisi si Ricardo sa sinabi niya. "So, sinasabi mo na kayang tanggalin ang sumpa kahit wala ang jade pendant na hugis dragon?" Noong nakaraan, niloko siya ng babaeng ito sa paniniwalang kayang pigilan ng pendant ang sumpa. Nagsasabi ba siya ng totoo sa pagkakataong ito? "Ako. Hindi ako natatakot na pahirapan mo ako. Totoo lahat ng sinabi ko sa'yo." Namilog ang mga mata ni Summer habang nagsasalita. Tinanong siya ni Ricardo kung paano mahahanap ang sinaunang pamilyang Willis. "Hindi ko alam. Ang nakatagong sangay natin ng pamilya Willis ay isang collateral branch lamang. Tanging ang ating patriarch at ilang mga pangunahing miyembro ang makakahanap kung saan matatagpuan ang sinaunang pamilyang Willis. At ipinapayo ko sa iyo na huwag mo silang guluhin ngayon. Hindi yun mababa ang tingin ko sa iyo, pero kahit ang collateral branch natin ay madaling mapupuksa ka." Nakangising sabi ni Summer. Dumilim ang mukha ni Ricardo nang tumanggo ito at nakatitig sa kanya na may bakas ng pananakot sa mga mata. Nanginginig si Summer nang maramdaman niya ang intensyon nitong pumatay sa kanya. Papatayin ba siya ng lalaking ito?
Dahil ang iyong pamilya ay isang collateral branch lamang ng sinaunang pamilyang Willis at nagtatrabaho para sa kanila, kung hindi kita papatayin, sasabihin mo ba sa kanila ang tungkol sa aking kinaroroonan? Magpapadala ba sila ng isang tao dito at alisin ako bilang kanilang take seal? Malamig na sabi ni Ricardo. No. I won't tell anyone anything about your situation or whereabouts in my family, mabilis na sagot ni Summer. Ngunit naroon pa rin ang aking soul card sa pag-aari ng aking pamilya. Kung ito ay masira pagkatapos mo akong patayin, malalaman nila na may pumatay sa akin sa labas at magpapadala ng mga tao dito upang mag-imbestiga. If you spare my life, I promise not to reveal anything about what happened between us, mapilit na pakiusap ni Summer. Alam niyang kaya niyang patayin siya nang walang pag-aalinlangan kung kinakailangan. Bakit ako maniniwala sa sinasabi mo? Nagdududang tanong ni Ricardo. Sa puntong ito, hindi ko na kailangan pang itago sa iyo. Walang ganang umamin si Summer. Inalis ng iyong lolo ang hugis dragon na jade pendant mula sa sinaunang pamilyang Willis, at ito ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Sinasabi ng alingawngaw na sinuman ang makakuha nito ay maaaring makakuha ng makapangyarihang mana at tunay na tumayo sa tuktok ng mundong ito. Kaya, mayroon akong personal motives din. Gusto ko ring makuha ang hugis dragon na jade pendant na iyon, hindi ko pa ipinaalam sa pamilya ko, at hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa kung ano ang ibunyag ko. Inilihim ko ang impormasyong ito. Kung malalaman ng pamilya ko, maging ang sinaunang pamilyang Willis, wala na akong mapupuntahan at tretuhin ako bilang isang taksil. Kaya, tiyak na itatago ko ito. Magtiwala ka. Seryosong sabi ni Summer. Matiim siyang tinitigan ni Ricardo na para bang sinisilip siya. Panay ang pagbabago ng mukha niya. Nagdadalawang isip siya kung dapat ba siyang kumilos o hindi. Maya-maya, huminga siya ng malalim at tuluyang pinigilan ang gana niyang pumatay. Naalala ko na binanggit mo noong nakaraan na hindi mo kailangan ng Heavenly Spirit Jade. Pero kailangan ko. Saan ko ito makukuha? Sa loob-loob ni Summer ay nanunuya sa walang muwang na si Ricardo dahil sa pagiging mula sa isang mababang martial world. Bilang miyembro ng nakatagong pamilyang Willis, syempre makakakuha ako ng mga mapagkukunan mula sa aking angkan kaya hindi ko ito kailangan. Maliban kung handa kang sumama sa akin at sumali sa aking angkan. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Ricardo at nagtanong, ano pa? Alam mo ba kung saan pa ako makakakuha ng mga ganitong uri ng mga mapagkukunan o iba pang mga mapagkukunan ng paglilinang na mayaman sa espiritual na enerhiya? Ang sinaunang pamilyang Willis ay lumutang sa Ricardo tulad ng isang hindi malulutas na bundok bago si Nora ay naging 7 taong gulang. Wala siyang choice kundi harapin sila ng direkta. Sa makatuwid, si Ricardo ay sabik na mapabuti ang kanyang lakas ngayon. Nagkibit-balikat si Summer, ewan ko sa ibang lugar pero andun ang pamilya Graham sa Edoland. Dapat marami silang cultivation resources di ba? Kung may sapat kang pera, baka makakabili ka ng mga gamit sa kanila. Syempre kung malakas ka, then maybe try robbing them instead haha. Nang matapos siyang magsalita, ipinakita niya ang nakakatuwang ekspresyon na nanunukso kay Ricardo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo nang marinig ito at hindi niya namamalayan na nagtanong, gaano katatag ang pamilya Graham. Natigilan si Summer sa kanyang tanong, wala ka naman talagang balak na pagnakawan sila diba? Sa pagkakaalam ko, nakarating na sa core formation realm ang dating patriarch nila ilang dekada na ang nakararaan pero hindi na ito nakita simula noon kaya who knows kung buhay pa siya. Ang kasalukuyang patriarch kasama ang ilang mga tagapag-alaga at matatanda ay pawang mga dalubhasa sa mataas na antas sa opisya sa bandang huli. Nang marinig ang balitang ito, muling nagbago ang mukha ni Ricardo bago nagkibit-balikat ng walang magawa, kung ganoon ay ipagpalit na lang natin sila. Ayon sa klasifikasyon ng Dragon Soul Immortal Technique sa kanyang isip, ang siyam na kaharian ay Energy Refinement, Foundation Building, Opisya, Core Formation, Golden Core, Nascent Soul. Void Reclusion, Fragmentation Void, Great Vehicle at Tribulation Crossing. Kakapasok lang ni Ricardo sa opisya.
Kahit na ang matandang patriarch ng pamilya Graham na nasa core formation realm ay wala na, mayroon pa ring ilang high-level na eksperto sa opisya na hindi kayang kalabanin ni Ricardo. Higit pa rito, habang ang lakas ng isang tao ay tumaas at ang kanilang antas ng paglilinang ay lumampas sa mga limitasyon ng paulit-ulit, ang kanilang habang buhay ay pahahabain din. Sino ang nakakaalam? Baka buhay pa ang matandang patriarch na iyon sa core formation realm. Masyado pa akong mahina. Thirst. Nginisya ni Summer si Ricardo na may itsura. Talaga bang may naisip itong lalaking ito na subukang pagnakawan sila kanina? Pagkalabas ng hotel, umupo si Ricardo sa kotse at nagkalkula sa kanyang isip. Huling beses sa auction ng pamilya Graham, ibinenta niya ang suppressing talisman at kumita ng mahigit 35 milyon matapos ibawas ang komisyon ng pamilya Graham. Sa ngayon, tinulungan siya ni Emerson na ibenta ang Nourishing Essence Pill, at nakatanggap siya ng mahigit 60 milyon. Si Dylan mula sa kumpanya ng Hodges Wine, kung saan nagtatrabaho ang dati niyang kaklase na si Allison, ay naglipat ng mahigit 5 milyon sa kanya. Bilang karagdagan, binigyan siya ni Philip ng dalawang halaga ng pera, isa sa 50 milyon at isa pa sa 80 milyon. Nang idagdag niya ang lahat, napagtanto ni Ricardo na napakaraming pera niya ngayon. Panahon na upang gawing personal na lakas ang mga kayamanan na ito. Gayunpaman nang suriin niya ang balanse ng kanyang account, may naramdamang hindi maganda pagkatapos ay tumama ito sa kanya, 80 milyon. Hindi pa nababayaran ni Philip. Muntik na niyang makalimutan. Malamig na ngumuso si Ricardo at tinawag agad si Philip. Ang telepono ay mabilis na sinagot ni Philip mismo, ang CEO ng kumpanya ng McLaughlin's Construction. Mr. Willis, may kailangan ka ba? Kinakabahan niyang tanong. Ngumisi si Ricardo, Mr. McLaughlin, ang kulit mo talaga, no? Bakit hindi ko hinayaang patayin ni Emerson ang buong pamilya mo noong nakaraan? May itatanong ako sa'yo, 80 milyon. Kailan mo ako bibigyan? Ibinalik ang pera ko. Mapait na tumawa si Philip, Mr. Willis, I'm working on it. I mean, it's not a small amount. You gotta give me some time. I can't come up with so much cash right away. Nagpakawala si Ricardo ng, oh. At sinabing, ganun ba? Ilang araw na ba? Hindi na ako mag-aaksaya ng panahon sa iyo. May 5 araw ka pa para bigyan ako ng pera, o ako mismo ang kumakatok sa iyong pinto. With that, ibinaba ni Ricardo ang telepono. Sa kabilang dulo ng linya, tumingin si Philip sa kanyang telepono na may problemang ekspresyon. Si Ricardo ba iyon? Sinusubukan pa niyang maningil ng utang niya sa'yo. Hindi alam ng lokong yan kung kailan dapat mag-quit, bulong ni Christina sa tabi ni Philip na may panunuya sa mukha. Kabanata 244 na pag-usapan ng iba. Puno ng mali siya ang mukha ni Christina na halatang nagtatanim ng matinding hinanakit kay Ricardo. Napabuntong hininga si Philip at bumaling sa asawa, Christina, I think we should give the money to Ricardo as promised. Kung hindi dahil sa kanya, buong araw na tayong pinatay ni Emerson. Bagamat gustong bayaran ni Philip ang 80 milyon na inutang kay Ricardo, wala lang siyang pera. Nagbigay na siya ng 50 milyon kay Ricardo at ang sarili niyang pondo ay nauubos na. Ang ibang bahagi ng pera ng pamilya McLaughlin ay nasa account ni Christina. Pero ngayong tumanggi si Christina, hindi na siya makabuo ng pera para kay Ricardo. Philip, tanga ka ba? Paano nanghingi ng pera si Ricardo? Halatang extortion yun. At hindi man lang niya pinatay si Emerson gaya ng hiniling namin sa kanya para wala tayong problema sa hinaharap. Gusto mo pa siyang bigyan ng pera. Nakasusuklam. Naiinis at galit si Christina. Namula agad ang mukha ni Philip, anak ko si Emerson. Paano ba talaga siya papatayin ni Ricardo? Ang pag-iisip kay Emerson ay nakonsensya at nalungkot sa loob ni Philip. Hindi niya inaasahan ang pagkilala mula sa kanyang anak ngunit umaasa siyang may lalabas ni Emerson ang sama ng loob sa kanya. Sa puntong ito nang marinig si Christina na nagsasalita tungkol sa paulit-ulit na gustong patayin si Emerson, nagalit si Philip. Anak mo, huwag mo akong pagtawanan. Kabahagi ba siya ng apelyido mo o kinikilala ka ba bilang ama? Let me tell you something, Philip.
Don't get any ideas about Jodo also. Palitan ng itim at pamumula ang mukha ni Philip habang nanginginig na nakaturo kay Christina, "You are unreasonable. I don't want argue anymore." Sa sinabi nito, galit na tumalikod si Philip at umalis. Malamig na sumangot si Christina na may pabago-bagong ekspresyon sa mukha. Sa susunod na segundo nag-dial siya ng isang numero ng telepono na direktang tumatawag sa pamilyang Breed. Pagkababa ng tawag, bakas sa mukha niya ang kalungkutan na may halong bangis, "Willis, pinakikil mo ako. Parang hinahanap mo ang kamatayan. I haven't settled our old accounts yet. Perfect timing. If you dare come asking for money in 5 days' time, then I'll make sure na walang babalikan para sa iyo." Sa sumunod na 2 araw, ibinigay ni Ricardo kay Miranda at Nora ang dalawang suppressing talismans na isusuot, at tinuruan sila ni Mason ng mga pangunahing paraan ng paghinga. Ito ay upang ailatag ang pundasyon para sa kanilang paglilinang sa hinaharap. Inalagaan din ni Ricardo ng husto ang kanyang bayaw na si Mason. Interesado na siya ngayon na maging master, at natural na hindi nag-atubili si Ricardo na magturo. Noong unang panahon, talagang mababa ang tingin ni Mason sa mga mandirigmang iyon. Sa kanyang palagay, hanggat mayroon siyang pera at kapangyarihan, natural na may mga masters na magtatrabaho para sa kanya, kaya bakit siya dapat magsanay? Gaano man kalakas ang martial arts ng isang tao, isa pa rin siyang kutsilyo sa kamay ng iba, nagtatrabaho para sa iba. Gaano man kalakas ang lakas, sa panimula ito ay walang silbi sa harap ng ganap na kapangyarihan at background. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay ganap na nagbago ngayon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksena ng mahusay na pagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang bayaw ng gabing iyon. Ang kanyang bayaw ay natapakan gamit ang isang paa, at isang grupo ng mga master ng pamilya Lo ang pinalipad, malubhang na sugatan. Sobrang galing. Ito ay lumabas na kapag ang isang tao ay naging malakas sa isang tiyak na lawak, maaari niyang baguhin ang mundo gamit ang kanyang sariling lakas. Umagang iyon. Bye, Daddy. Lalagyan ng nobela. Ikanaway ni Nora ang kanyang maliit na kamay kay Ricardo sa pintuan ng kindergarten, at pagkatapos ay masayang tumakbo papasok sa paaralan. Tiningnan ni Ricardo ang tumatalbog na figure ni Nora na may mapagmahal na ekspresyon, at kinunan siya ng litrato gamit ang kanyang telepono. Hindi siya lumingon hanggang sa pumasok ang batang babae sa silid-aralan. Mula nang magkasakit si Nora noong huling pagkakataon, itinatangi ni Ricardo ang bawat sandali ng kaligayahan at kagalakan ni Nora, at paminsan-minsan ay itinatala ang mga detalye ng kanyang buhay. Medyo natakot talaga siya. Takot na hindi niya masira ang sumpa kay Nora, natatakot na hindi niya kayang makipagkumpetensya sa sinaunang pamilyang Willis bago ang kanyang anak na babae ay 7 taong gulang. Naisip ni Ricardo sa sarili, sinabi ni Summer na kung makuha ko ang mana ng Jade Pendant na Hugis Dragon, kaya kung tumayo sa tuktok ng mundong ito. Walang alinlangan, dapat ay nakuha niya ang mana ng Jade Pendant. Naalala ni Ricardo na noong una siyang nawalan ng malay, isang boses ang tumunog sa kanyang isipan. Ngunit hindi na bumalik ang boses. Mayroon pa bang ibang kalooban sa kanyang katawan? Predecessor. Predecessor. Naririnig mo ba ako? Sa pag-iisip nito, tinawag ni Ricardo ang kanyang isip sa kanyang isip, nais na subukang makipag-usap dito. Gayunpaman, walang boses sa kanyang ulo bilang tugon. Naisip ni Ricardo na masyado siyang nag-iisip, kaya umiling siya at naghanda na sumakay sa sasakyan at umalis. Mr. Willis, pakihintay. Sa sandaling ito, may lumapit sa kanya. Hindi napigilan ni Ricardo na magtaas ng kilay nang makita ang tao, at ngumiti at nagtanong, "So si Jared. How about the Spirit Jade? Handa na ba ito para sa akin?" Ngayon lang, ang tumawag sa kanya ay si Jared, ang mayordomo ng pamilya Graham. Gayunpaman, mayroon ding isang pandak at payat na matanda sa tabi niya. Mukha siyang nasa edad na 60 o 70, ngunit mayroon siyang mapupulang kutis at masiglang espiritu. Kalmadong pinalaki ng matanda si Ricardo nang hindi nagsasalita, na may bakas ng pagmamataas sa kanyang ekspresyon. "Well, let's talk about Spirit Jade later.
Mr. Willis, you can rest assured that you won't miss out any. I came to see you today dahil may kailangan pa tayong pag-usapan. Ngumiti si Jared. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo. Iba pa. Oo. Kung magagawa natin ang deal na ito, malaki rin ang pakinabang nito para sa iyo. Paano kung saan pa tayo mag-usap? Isang kilo ng paanyaya si Jared. Mr. Willis, mangyaring sumakay sa aming sasakyan. Nakangiting sabi ni Jared habang sumenyas papunta sa kanilang business car. Saglit na nag-alinlangan si Ricardo habang sinabing, sige. I have my own car though. How about you lead the way? Sa puntong ito, kailangan na agad ni Ricardo ng mga hitsura para sa paglilinaw at sinabi ni Summer na ang pamilya Graham ay dapat magkaroon ng ilang magagandang bagay. Kaya naman, sinadya na niyang makipagnegosyo sa mga ito nang marinig niya ang mga sinasabi nito na lalong nagpapukaw sa kanyang interes. Pagkatapos, si Jared at ang hambog na matanda ay sumakay sa kanilang business car habang si Ricardo ay nagmaneho sa likuran nila sakay ng kanyang Bentley Mulsanne. Makalipas ang 20 minuto o higit pa ay dumating sila sa isang anti-gang tea house na itinatag ng pamilya Graham bilang isa sa kanilang mga opisina sa Edoland. Ang mga miyembrong tulad ni Jared na nagtatrabaho sa labas ay karaniwang naninirahan kapag nagsasagawa ng negosyo dito. Pagdating, dinala ni Jared si Ricardo sa isang pribadong silid sa ikatlong palapag kung saan umupo ang tatlong lalaki ayon sa pagkakasunod-sunod. Si Jared ay nagbuhos ng tsaa para sa kanyang sarili at kay Ricardo habang sa mga sandaling iyon, ang matanda ay kumuha ng isang tableta mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa harap ni Ricardo. Nang makita ito, nagtaas ng kilay si Ricardo na may pagdududa. Ang Nourishing Essence Peel. Mr. Willis, dapat mong kilalanin ang tabletang ito, tama? Nakangiting tanong ni Jared pagkatapos humigop muli sa kanyang tasa. Walang pakialam na tumango si Ricardo, I know it. It's been selling like hotcakes recently among Edoland's wealthy circles. What about it? Hehe, hindi nga ako nagkakamali diba? This pill is something that you created, right? Tanong ni Jared na titig kay Ricardo, matalim ang mga mata. Kabanata 245 Pinipilit mo ba ako? Sumulyap si Ricardo kay Jared at tinanong sa mahinahong tono, bakit mo nasabi iyan? Noong araw na iyon sa ospital, si Emerson, na kasama mo, ang nagbebenta ng tableta na ito. At siya ang iyong lalaki, Mr. Willis. Hindi mo ito maitatanggi, sabi ni Jared habang nakatitig kay Ricardo. Sa sandaling ito, naiinip na iwinagayway ng mapagmataas na matanda ang kanyang kamay at sinabing may bakas ng inis, Jared, huwag kang magpatalo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ricardo na may nangingibabaw na ekspresyon sa kanyang mukha at sinabing, Binata, hindi na kami mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa iyo. Ibigay mo sa amin ang formula at paraan ng paggawa ng Nourishing Essence Peel. Bibili ito ng pamilya Graham. Ang pangalan ng matandang ito ay Harley Graham. Hindi lamang siya isang alchemist para sa pamilya Graham ngunit isa ring Grandmaster Strongman. Hawak niya ang isang malayong posisyon sa loob ng pamilya Graham at may pantay na katayuan sa isang elder. Sa makatuwid, nakatanggap siya ng paggalang mula sa iba sa buong taon. Gayunpaman, dahil sa status quo na ito sa lipunan kung saan iginagalang siya ng mga tao sa paglipas ng panahon ay naging mayabang siya sa iba. Matapos marinig ang sinabi ni Harley, tumingin sa kanya si Ricardo na may mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha, gustong bilhin ito ng pamilyang Graham. Anong uri ng presyo ang handa mong bayaran? Ngumuso si Harley, ayaw mo ba ng Spirit Jade? Bibigyan ka ng pamilya Graham ng 100 pounds ng Spirit Jade plus $100 million para sa Nourishing Essence Peel formula. Siyempre, dapat mo ring isulat ang partikular na paraan ng paggawa nito. Nang marinig ni Ricardo ang alok na ito mula kay Harley, hindi napigilan ni Ricardo na tumawa ng malakas, nagbibiro ka ba sa akin, Ginoo? Ipinangako na ang Spirit Jade bilang gantimpala ko sa pagliligtas sa buhay ni Mr. Graham. At $100 milyong. Sapat na ba sila? Ang One Nourishing Essence Peel ay nagkakahalaga na ngayon ng $100 milyon sa pagbebenta ng mga tabletang ito.
Dumilim ang mukha ni Harley habang nagbabanta sa kanyang tono, "Anak, huwag kang masyadong gaaman. Ang alok na ito ay sapat na para sa iyo. Hindi pa man lang sinisiyasat ng pamilyang Graham ang iyong responsibilidad sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga tabletang ito ng pribado." Sumimangot din si Jared habang binabalaan si Ricardo, "Mr. Willis, please stop while ahead." Naging malamig ang ekspresyon ni Ricardo habang sarkastikong magsalita, "Imbestigahan mo ang responsibilidad ko. Kakatawa yan. Ano ang ibig mong sabihin sa I am selling these pills privately?" Ngumuso si Harley at hinampas ang mesa, "Ano sa palagay mo? Ang Edoland at ang mga nakapaligid na lugar ay palaging monopolyo ng pamilya Graham sa merkado ng gamot. Sino ang nagpahintulot sa iyo na makialam at makipagkumpetensya sa amin para sa market share? Kung matalino ka, ibigay mo ang formula para sa Nourishing Essence pill na ito, at simula ngayon, bawal mo na itong ibenta. Kung hindi, ang pamilya Graham ang mag-aayos ng mga account sa iyo. This is ridiculous. Do I need your permission to sell medicine? What do you mean sa pagsasabing monopolyo ng pamilya mo ang palengke?" Galit na sagot ni Ricardo. Ito ay katawa-tawa na sila ay kumilos na parang sila ay isang uri ng autoridad figure. Hindi lang niya kailangang ibigay ang kanyang formula ngunit hindi rin niya maipagpatuloy ang pagbebenta ng sarili niyang gamot sa hinaharap. Masyadong dominante ang pamilya Graham. Nanlamig ang mukha ni Harley habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng disguised na puot. Malamig ding nagsalita si Jared, "Mr. Willis, I advise you to be bait. You can't afford to provoke the Graham family." Humalaklak si Ricardo bago diretsyong tumayo, "Wala nang dapat pag-usapan pa dito." Pagkatapos ay tinignan niya si Jared ng malamig, "Oh yeah, don't forget about Spirit Jade. The Graham family will not default on their debts, right?" Agad namang namutla ang mukha ni Jared at Harley sa narinig. Ang taong ito ay hindi lamang tumanggi na ibigay ang formula ng Nourishing Essence pill ngunit nang ahas din siyang humingi ng Spirit Jade. Sa loob ng maraming taon ay wala pang naging napakayabang sa harap nila. Ang mga eksperto ng pamilya Graham ay marami. Malalim ang kanilang pamana. Ang mga tao mula sa pamilya Graham ay umasa sa kanilang lakas ng pamilya na naging dahilan upang sila ay masanay sa pagiging dominante. Ngayon ang dalawang lalaking ito ay tumama sa pader laban kay Ricardo. Namumuo ang galit sa kanilang dalawa. Gusto pa rin si Spirit Jade. Ngumisi si Harley. He flashed forward block ang Ricardo, path while glaring at him menacingly, "Bata, ngayon kung hindi mo ibibigay sa amin ang recipe ng tabletang iyon, huwag mo nang isipin na umalis dito." Tumayo si Jared sa likod ng Ricardo na tinataka ng anumang posibleng mga ruta ng pagtakas. Malamig na tanong ni Ricardo, "What do you mean? Do y'all want me gone?" "Magwala ka." Mabangis na sigaw ni Harley bago hamampas kay Ricardo. Ang kanyang katawan ay naglabas ng isang aura ng enerhiya habang inihayag niya ang kanyang master level na lakas na naglalayong gumamit ng mga puwersang paraan upang mapanatili si Ricardo doon laban sa kanyang kalooban. Isang suntok ang ibinato ni Jared sa likod ni Ricardo, na nagdulot ng pagsabog ng hangin. Minsan na silang nag-away sa ospital, at bahagyang natalo si Jared. Gayunpaman, hindi niya akalain na ganoon pala kalakas si Ricardo. Sa halip, medyo nakaramdam siya ng sama ng loob at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para mabawi ang kanyang pride. Lalagyan ng nobela. Sa pagharap sa mga pag-atake ng dalawang lalaki, ang mga mata ni Ricardo ay kumislap sa galit habang siya ay gumanti ng isang hampas ng palad kay Harley habang hindi pinapansin ang pag-atake ni Jared sa kanyang likod. Basag. Boom! Nakipagsagupaan ang mga palad ni Ricardo kay Harley habang si Jared ay nagpatong ng isang matigas na suntok sa likod ni Ricardo. Sa sumunod na sandali, mabilis na umatras si Jared matapos maramdamang nataman niya ang hugis tao na bundok na nagpamanhid sa kanang braso at halos mabali ang mga buto. Gulat na napatingin si Jared kay Ricardo nang makitang mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, pagkatapos makipagpalitan ng hampas ng palad kay Ricardo,
natagpuan ni Harley ang kanyang sarili na hindi na makaatres. Sa isang iglap na nagbanggaan ang kanilang mga palad, ang mga buto ng palad niya ay nabasag na pulgada por pulgada, dinurog ni Ricardo. Kapansin-pansing nagbago ang kanyang mukha, tinitiis ang matinding sakit habang tinatangka niyang umatras, ngunit hinawakan ni Ricardo ang kanyang kanang braso. Boom! Kasunod nito, isang walang awa na sweep ang dumaong ng husto kay Harley. Hindi makaatres mag-isa, pinalipad siya ng isang malakas na sipa. Bumangga siya at nabasag ang isang tea table sa pribadong silid, lumapag sa lupa sa isang kahabag-habag na estado, tumalsik ang isang subo ng dugo. Official Realm. Ang mga mag-aaral ni Harley ay nagkontrata, na may suot na ekspresyon ng hindi makapaniwala. Smack! Nang mga sandaling iyon, matapos sipain si Harley, tumalikod si Ricardo at sinampal ng malakas na suntok ang mukha ni Jared. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Jared, umiikot sa hangin bago bumagsak, nawala ang kalahati ng kanyang mga ngipin sa proseso. Napakonvulse siya saglit sa lupa at saka nanlamig. Akala ng lalaking ito ay ayos na ang lahat pagkatapos maitaboy mula sa isang palihim na pag-atake mula sa likuran. Hindi siya madaling bitawan ni Ricardo. Bakit ka mag-abala? Malamig na sabi ni Ricardo. I wanted to reason things out verbally but why force me to use violence? Galit na tinitigan ni Harley si Ricardo habang nakatingin sa isang walang malay na si Jared na puno ng pagkabigla at galit, Ikaw. May mga masasakit na salita ang gustong sabihin ng matanda, ngunit nagdadalawang isip siya dahil natatakot siyang baka patayin talaga siya ni Ricardo. Hindi niya inaasahan na ang isang binata mula sa labas ng mundo ay magiging isang napakalakas na eksperto sa opisya. Para sa isang sandali, ang lahat ay hindi sigurado sa background ni Ricardo. Sino ka sa tingin mo? Kung gusto rin ng pamilyang Graham na magbenta ng nourishing essence pills, hayaan mong lumapit ang patriarch mo at personal akong kausapin. Wala kayong qualifications. Kabanata 246 Hindi kailangang background. Nagmamalaki si Ricardo at nakatayo doon na naglalabas ng mabangis na aura. Pinunasan ni Harley ang dugo sa bibig at gulat na napatingin kay Ricardo, Anak, sino ka? Sino ang amo mo? Saang pamilya o sekta ka nabibilang? Naisip ni Harley na si Ricardo ay maaaring nagmula sa isang makapangyarihang sinaunang martial arts na pamilya o sekta. Kung hindi, paano nabubuhay ang gayong batang eksperto sa kaharian ng opisya sa lipunan? Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Ricardo na may bakas ng kakaiba. Ang kanyang amo. Wala siya. Hindi rin siya kabilang sa anumang pamilya o sekta. Gayunpaman, napaisip siya sa tanong niya. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi pa niya kayang makipaglaban sa pamilya Graham. Bukod dito, ayaw ni Ricardo na talagang masaktan sila sa ngayon dahil marami pa siyang hadlang sa paligid niya at ang paggawa ng mga kaaway sa lahat ng dako ay hindi matalino. Higit pa rito, tila mayroon siyang mga puwersa ng mga eksperto sa core formation. Sa ganitong paraan, si Ricardo ay sumangot ng malamig na may ilang pagmamataas at mahiwagang sinabi, Hindi ka karapat-dapat na malaman ang aking background. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo kahit na ang iyong buong pamilya Graham, hindi sila maglalakas loob na akitin ako. Bakang force. Bumalik ka at sabihin sa patriarch mo na nangako si Jared sa akin noon ng Spirit Jade kaya mas mabuti kung ipadala nila ito ng masunurin. Sa akin. Matapos sabihin ang mga salitang ito ng mayabang, diretsyong umalis si Ricardo nang hindi lumilingon. Umupo si Harley doon na paralisado sa pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkaalis ni Ricardo, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang patriarch na si Matthias Graham. Tito Harley, kumusta ang mga pangyayari? Kinuha ni Matthias ang tawag sa nagtanong. Bilang isang alchemist sa loob ng pamilya, si Harley ay may medyo malayong katayuan. Maging si Matthias, ang ulo ng pamilya, ay iginagalang siya ng may antas ng paggalang. Mali ang nangyari. Napakalakas ng loob ng lalaking ito na pinangalanang Ricardo, tumanggi na ibigay ang formula ng nourishing essence pill habang sinasaktan din kami ni Jared. Nang marinig ang balitang ito, natigilan sandali si Matthias bago galit na nagsalita, Ano?
Hindi lang siya tumanggi kundi nang ahas din siyang saktan kayong dalawa. How dare he not put our family into consideration? Sir, you wouldn't believe it. This guy is a master in the official realm. And, probably, he really don't regard our family with much regard. Ikinwento ni Harley ang mga pangyayari, kasama ang mga huling salita ni Ricardo. Sa tingin mo ba ay may malakas na background ang batang ito? Nagbanta pa siyang pupunta sa lugar natin kapag hindi natin ibibigay sa kanya ang Spirit Jade. Sa telepono, panay ang pagbabago ng mukha ni Matthias matapos itong marinig. Ang yabang niya talaga. Baka may maasahan talaga siya. Saglit na nag-alinlangan si Harley at nag-analyze sa malalim na boses, mahirap sabihin. Kung hindi, paano niya maaabot ang official realm sa murang edad? At pinipino din ang nourishing essence pills. Sir, ano po ang dapat nating gawin? Kung walang malakas na puwersa sa likod niya, imposible. Matapos mag-isip-isip ng ilang sandali, nagsalita si Matthias ng may pag-iingat. Huwag mo na siyang guluhin pa. Hindi ba't sinabi niya na kapag hindi natin siya bibigyan ng Spirit Jade, kakatok siya sa pintuan natin? Gusto kong makita kung talagang maglakas loob ang batang ito at pagkatapos ay magdesisyon kung paano siya haharapin. Sa kabila, walang kamalay-malay si Ricardo na ang kanyang bluff ay talagang nagdulot ng hinala mula sa pamilya Graham. Pagkatapos umalis sa Lava Java Tea House, bumili si Ricardo ng ilang panggamot na materyales at nagsimulang magsaliksik ng iba pang uri ng low-level na elixir. Hindi siya masyadong nag-aalala na masaktan ang dalawang miyembro ng pamilya Graham. Siyempre hindi dahil sa akala niya ay matatakot niya sila kundi dahil may ibang tiwala si Ricardo sa puso niya. Tulad ng sinasabi nila kung saan may mga tao ay may mga kita. Kung saan may mga salungatan may mga pagkakataon. Tulad ng mga pangunahing distributor ng parmasyutiko sa Flynn dati, ang pagpapakilala ng ilang bagong gamot ni Ricardo ay nagbigay sa kanila ng mga potensyal na benepisyo. Bilang resulta, kusang loob silang nakipagtulungan ng maraming beses. Ang oras na ito ay hindi magiging iba. Hanggat makapagbibigay siya ng sapat na benepisyo sa pamilya Graham, wala silang pakialam sa kanyang mga kilos o kahit na maupo at magsalita ng maayos. Sa Hodge's Wine, Mr. Hodge. Mr. Hodge, nandito ka. Ang ibang mga empleyado sa departamento ng pagbebenta ay bumati kay Dylan nang makita siyang dumating. Nakaistilong tumango si Dylan at tumingin kay Allison. Allison, ha? Kamusta ang trabaho mo bilang sales manager? Mahirap ba o madali? Naglakad si Dylan sa tabi ng mesa ni Allison at yumuko at tinanong ang kanyang mga tanong ng malapitan. Lalagyan ng nobela. Huling beses nang makatanggap si Dylan ng mahigit 10 nourishing essence pills mula kay Ricardo, nangako siya kay Allison na hindi na siya muling guguluhin ito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, hindi na napigilan ni Dylan. Pagtingin sa maselang mukha na nasa harapan niya, gusto niya itong lapitan at halikan. Anyway, nakuha na niya ang nourishing essence pill, so why bother with anything else? No trouble at all. Thank you for your concern, Mr. Hodge, but I'm a bit busy now. How about we talk later? Tumalikod si Allison at pilit na ngumiti. Masyadong malapit si Dylan at hindi siya komportable. Okay then, you go ahead and be busy. I'll treat you to dinner tonight after work, walang pag-aalinlangang sabi ni Dylan. Tapos na yan. Haha. Hinaplos ni Dylan ang kanyang baba bago umalis nang hindi hinintay ang tugon ni Allison. Bahagyang kumunat ang noo ni Allison nang makaramdam siya ng kaguluhan sa loob. Nangako si Dylan na hindi na siya muling guluhin noong nakaraan ngunit bumalik sa kanyang mga salita sa pagkakataong ito. Kung hindi ito gagana ngayong gabi, umalis ng maaga bago matapos ang trabaho para maiwasan siya. Walang magawa si Allison sa kanyang isip. Samantala, bumalik si Dylan sa kanyang, CEO, na opisina sa loob ng kumpanya pagkatapos umalis sa departamento ng pagbebenta. Bukod sa The Hodge's Wine, may iba pang kumpanya at industriya sa ilalim ng Hodge na hindi madalas bisitahin ng pamilya ni Dylan noon. Ngunit mula nang ipakilala siya ni Brandon kay Allison, nagsimula siyang magdemand na kunin ang Hodge's Wine mula sa kanyang sariling ama.
Nagtayo pa siya ng dedicated office bilang general manager dito. Pagpasok pa lang niya, nakatanggap si Dylan ng tawag mula sa kanyang ama, si Queen Hodge. Dad, what's up? Busy ako sa trabaho. Seryosong sagot ni Dylan pagkakuha nito. Ngumuso si Queen, I don't know what kind of brat you are. What are you doing so busy? Are you still harassing that female employee named Allison? Pamingat sa lumang bloke. Alam na alam ni Queen kung anong klaseng anak ang pinalaki niya. Dylan smiled awkwardly, how could that? Malamig na bumantong hininga si Queen habang nagpalit ng tono na may pananabik, okay enough nonsense, son. Do we have any business between us? Ha? Anong negosyo? Nalilito si Dylan kung ano ang maaaring magpa-excite ng ganito sa kanyang ama. Papunta na si Mr. Austen sa Edoland. Seryosong sabi ni Queen. Kabanata 247 ang pagkawala ni Allison. Mr. Austen. Sinong Mr. Austen? Saglit na nalito si Dylan, ngunit pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya. Is it someone from the Austen family? Bilang isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Cranford, nagkaroon ng impluwensya ang pamilya Austen sa buong lungsod. Ang pamilyang Hodge, sa kabilang banda, ay isang pangalawang rate na pamilya sa Edoland na may mga koneksyon sa pamilyang Austen. Siyempre, para sa pamilyang Austen, ang pamilya Hodge ay isang maliit na manlalaro lamang sa kanilang laro. Ang kanilang mga pakikitungo sa negosyo ay karaniwang isinasagawa sa pamamagitan ng mga peripheral na miyembro ng kanilang organisasyon. Oo, galing siya sa pamilya Austen. Bulalas ni Queen sa telepono. At sa pagkakataong ito ay si Alexander Austen na mismo ang dumating. Hindi pa kami nakakalapit sa sinumang direktang may kaugnayan sa kanila. Magandang pagkakataon ito. Kung makakagawa tayo ng magandang impresyon at makabuo ng relasyon kay Mr. Austen, tuwang-tuwang pagpapatuloy niya, will be unstoppable. Si Alexander ay hindi lamang bahagi ng ikalawang henerasyon ng pamilyang Austen kundi pati na rin ang magiging pinuno nito, isa siya sa kanilang mga pangunahing miyembro. Kung makukuha nila ang kanyang pabor at makuha siya sa kanilang panig, madali silang makikinabang sa kanyang mga koneksyon at mapagkukunan. Ibinahagi ni Dylan ang sigasig ni Queen sa pag-asam na ito, kung matagumpay nilang makokonekta si Alexander at may angat ang kanilang mga sarili sa loob ng Edoland pati na rin maging mga top-tiered na pangalawang henerasyong elite. Pero Dad, sabik na tanong ni Dylan matapos magsalita si Queen tungkol sa kung gaano kahalaga si Alexander para sa kanila, paano natin gagawin iyon? Queen chuckled knowingly, simple lang appeal sa gusto niya. May sasabihin ako sa'yo, pagpapatuloy niya ng conspiratorial. Mr. Austen ay medyo mahilig sa mga babae, siya ay may ilang mga mistresses sa Cranford lamang. Lalagyan ng nobela. Dylan smirked understandingly, so basically, he likes beautiful women. Tawa ng tawa si Queen sa sagot ni Dylan, sino bang lalaki ang hindi? Anak, hindi mo ba sinabi na si Allison mula sa aming kumpanya ng alak ay talagang kahanga-hanga? Walang alinlangang tumanggo si Dylan. Si Allison ay talagang napakarilag ngunit siya rin ay isang taong kinagiliwan ni Dylan. Mr. Austen should arrive tonight, palihim na sabi ni Queen. Bakit hindi mo siya ilabas ngayong gabi at hayaan siyang makasama siya ng ilang oras? Sa mga salitang ito, hindi mapalagay si Dylan. Gusto ba talaga ng kanyang ama na isuko niya si Allison ng ganoon? Hoy, anak, huwag kang ang maikli. Hanggat kaya mong masiyahan si Mr. Austen, hindi mo kailangan ng ibang babae sa darating. Nahulaan ni Queen ang iniisip ng kanyang anak at agad itong pinagalitan. I know that. Pero hindi ko pa nakuhang makuha si Allison. She's very proud at malamang hindi pumayag na samahan si Mr. Austen. Nag-alinlangan si Dylan. Wala ka bang utak ngayon? Kung ayaw niyang sumama, hindi mo ba siya pwedeng itali? Isa lang siyang ordinaryong babae mula sa isang normal na pamilya. Bigyan mo lang siya ng pera at takutin siya ng konti. Makakatanggi pa ba siya? Naiinip na sabi ni Queen. Sabi nga sa kasabihan, a fish rots from the head down, at malinaw na hindi rin siya mabuting tao bilang ama. I understand. Dad, don't worry, I will definitely handle it.
May evil smile sa mukha si Dylan. Noong gabing iyon, umalis si Allison sa trabaho ng 10 minuto ng maaga at lihim na gumaan ang pakiramdam niya na hindi niya nasasagasaan si Dylan. Hindi niya alam na may nakabantay na pala sa kanya. Mamayang gabi, pinahiga lang ni Ricardo si Nora nang makatanggap siya ng hindi pamilyar na tawag sa telepono. Sino ito? Sa kabilang dulo ng linya ay isang nasa katanghaliang gulang na babae na may kaunting pag-aalala at pagkabalisa sa kanyang boses. Ricardo, nanay ni Allison. Naaalala mo ba ako? Pansamantalang tanong ni Kaylee. Mrs. Singleton. Siyempre naalala kita. Magalang na sagot ni Ricardo sa kabila ng dating pagkasnob ni Kaylee sa kanya dahil kung tutuusin ay nanay siya ni Allison. May nangyayari ka ba sa anak ko? Anong ibig mong sabihin? Natarante si Ricardo bago nagpawisan, I haven't seen Allison today. Then what's going on? Where could Allison be? Normally, she would have been back by now, never staying out at this time. I thought she went to find you. Hindi ko rin siya makontak sa phone. Could something have nangyari? Nagpahayag ng pag-aalala si Kaylee. Oh, hindi makontak. Napakunot ang noo ni Ricardo, nakaramdam ng pagkabalisa. Oo. Alam mo, kanina pa ako masama, at si Allison ang nag-aasikaso sa bahay. So, lagi siyang umuwi ng maaga pagkatapos ng trabaho, kahit may something or overtime, lagi niyang ipinapalam sa akin. Past 9 na. Ngayon, at walang balita mula sa kanya kung ano ang maaaring mangyari. Ang pinaka-ikinabahala ko ay tumawag ako sa isang kasamahan sa kanyang kumpanya at sinabi nila, umalis si Allison bago matapos ang trabaho ngayon. Saan kaya siya nagpunta? Maaari ba siyang makasalubong ng masasamang tao sa daan? Nag-aalala si Kaylee. Mrs. Singleton, don't worry. Baka bumalik na si Allison. I'll ask around for you and call you if there is any news, pag-aaliw ni Ricardo. Okay. Titingin din kami ng papa niya sa malapit. Nagpapasalamat na sumang-ayon si Kaylee. Pagkababa ng telepono, kumunat ang noo ni Ricardo. Naramdaman din niyang may hindi tama sa sitwasyong ito. Sinubukan niyang tawagan si Allison pero nakapatay ang phone nito. Sana walang nangyari sa kanya, bulong niya sa sarili. Kung tutuusin, bata pa si Allison at maganda at laging nag-iisa sa trabaho. Sino ang nakakaalam kung kailan siya makakatagpo ng isang taong may masamang intensyon? Sa pag-iisip na ito, gumamit si Ricardo ng mga diskarte sa panghuhula mula sa Dragon Gaze Heavenward Technique para basahin ang kapalaran ng kanyang matandang kaibigan. Ang Great Accumulation Hexagram ng Mountain Heaven. Nako! Kinidnap talaga si Allison. Ang hexagram na ito ay sumisimbolo sa isang taong naglalakbay na nakulong o nakakulong. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nag-dial si Ricardo ng isang numero ng telepono na nasave niya ilang araw lang ang nakalipas sa kanyang cellphone ng numero ni Dylan. Matapos siyang ibenta ni Ricardo ng higit sa 10 Nourishing Essence pills noong nakaraan, nakipagpalitan si Dylan ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan kay Ricardo at nangako na kung mayroon siyang karagdagang tableta na ibebenta sa hinaharap, maaari niya itong kontaken anumang oras dahil tiyak na bibilhin niya ang mga ito sa mataas na presyo. Pumayag lang si Ricardo dahil gusto niyang pigilan ang lalaking ito na saktan muli si Allison pagkatapos ng nangyari noong nakaraan. Ayon sa sinabi ni Kaylee kanina, maagang umalis ng kumpanya si Allison nang hindi pa madilim sa labas. Anong uri ng kriminal ang lumabas sa sikat ng araw? Sa makatuwid, mas malamang na may partikular na nakatarget laban kay Allison ang gumawa ng krimeng ito. Kung isa sa alang-alang ang circle of acquaintanceship ni Allison, sino ang gugustuhing saktan siya? Ang unang sospek sa isip ni Ricardo ay si Dylan mula sa kumpanya ni Allison. Mabilis na sinagot ni Dylan ang tawag, Mr. Hodge, where are you? I have several Nourishing Essence pills here again. Do you still want them? Matigas na tanong ni Ricardo. Kabanata 248. Nandito ako para magregalo. Isang ungol ng pagkagulat at kawalan ng katiyakan ang pinakawalan ni Dylan. Ricardo, tanong niya. Oo, ako ito. Mr. Hodge, sinabi mo na kung mayroon pa akong Nourishing Essence pills na ibebenta,
Maaari kitang kontakan anumang oras, sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, saglit na nag-alinlangan si Dylan bago siya binitawan gamit ang kanyang kamay. Not tonight. I'm busy tonight. Baka sa ibang araw. But be prepared to pay top dollar. Sabi niya bago ibinaba ang phone. Sa pagkakataong iyon, nagtanong si Queen sa tabi niya, "Anak, sino iyon?" Ang mga mata ni Dylan ay kumikislap sa pagdududa habang sumagot, ang taong ito ay ang dating kaklase ni Allison. Ipinaliwanag niya ang nangyari kanina. Pagkatapos ng kanyang kwento, si Dylan ay bumantong hininga sa disgust at napabulalas. Ang taong ito ay hindi kailanman nagbebenta ng maaga o huli ngunit nagkataon na hinahanap ako ngayong gabi. Parang may kakaiba dito. Hindi ako nakikipag-ugnayan sa kanya. Tumango si Queen bilang pagsang-ayon at idinagdag, kaklase ni Allison. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dylan na may pagsang-ayon sa mukha at sinabing, "Anak, tama ang ginawa mo." Mukhang hinala kaya mag-ingat at pag-uusapan natin ito pagkatapos ng gabing ito. Samantalang si Ricardo ay tumingin sa naputol na tawag sa telepono nang may lamig sa kanyang puso. Ang tawag sa telepono na iyon ay talagang isang pagsubok. Hindi na nga siya bumibili ng nourishing essence pills. Hey! Halos tiyak na ngayon ni Ricardo na ang pagkawala ni Allison ay may kaugnayan kay Dylan. Sa susunod na segundo, tinawagan niya si Mason na humihingi ng tulong sa pagsisiyasat kay Dylan mula sa Hodges Wine. "Mason, may alam ka ba tungkol sa rich kid na ito na nagngangalang Dylan Hodge from the Hodges Wine? Saan siya madalas tumatambay lalo na kapag gumagawa ng malilim na negosyo?" Si Mason ay naging isa sa mga boss sa ilalim ng lupa ng Edoland sa loob ng maraming taon na ngayon at naging isa sa dalawang pangunahing puwersa sa eksena sa ilalim ng lupa, na ginagawang mas madali ang mga bagay kaysa kay Ricardo na mag-isa na nag-iimbestiga. "Dylan, bayaw, titignan kita." Sumang-ayon kaagad si Mason. Makalipas ang ilang sandali, tumawag muli si Mason na nagbigay kay Ricardo ng update sa nalaman nila tungkol kay Dylan. Si Dylan ay isang playboy na nagsamantala sa mga babae dahil sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya ngunit kadalasan ay tina-target ang mga batang babae mula sa mga ordinaryong pamilya na hindi kayang lumaban sa pamilya Hodge kahit na gusto rin nila, na naging dahilan para madali silang maging target. Kahit na hindi nila ito kakayanin, bibigyan sila ni Dylan ng pera bilang kabayaran na magpapatahimik sa kanila dahil karamihan sa mga tao ay ayaw ng gulo sa pamilya Hodge. Ang pamilya Hodge ay may Merseyside Chateau, kung saan si Dylan ay karaniwang tumatambay, ito ay tulad ng kanyang sariling personal na hideout. Ang Merseyside Chateau. Okay, naiintindihan ko. Ungol ni Ricardo, kumikislap ang mga mata sa malamig na kislap. Sa mga nakalipas na araw, si Emerson ay nasa tabi ni Ricardo para magpagaling sa kanyang mga pinsala. Matapos ibaba ang telepono kay Mason, sinabi ni Ricardo kay Emerson ang tungkol dito. "Mr. Willis, may kailangan ka ba? Gusto mo samahan kita? No need, stay at home and watch over Nora. I'll go out a bit." "It's nothing major," kumaway si Ricardo sa kanya bago umalis sa kanyang sasakyan. Merseyside Chateau. Isa itong napakalaking gusali na sumasakop ng libu-libong talampakang kwadrado. Sa loob ay may mga bodega na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga produkto ng The Hodges Wine, at mga espesyal na bodega ng alak na ginagamit upang mag-imbak ng iba't ibang uri ng masasarap na alak. Siyempre, mayroon ding ilang maliliit na bahay at villa para sa tirahan. Ang lugar na ito ay ang ganap na pribadong domain ng mag-ama ng pamilya Hodge. Sa basement ng isang villa nakahiga si Allison na nahuli dito. Hindi napigilan ni Queen na maluhan nang makita siyang nakatali sa isang kahoy na kama na may tela na nakatikip sa kanyang bibig habang siya ay nananatiling walang malay. Bukod kina Dylan at Queen na mag-amang duo sa basement ay may isa pang magandang hubog na lalaki na matalim ang titig habang naglalabas siya ng kahangahangang aura. Ang palayaw niya ay Black Scorpion, isang taong naligtas noon ni Queen noong siya ay pinaghahanap ng mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Ang taong ito ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa martial arts na ginawa siyang eksperto sa Bright Force sa mga huling yugto pagkatapos na iligtas ni Queen. Sinundan niya siya mula noon sa paggawa ng ilang hindi magandang gawain.
Ang Hodge family father-son duo gaya ng pagkidnap ng mga tao na walang kahirap-hirap na ginawa ngayon ng Black Scorpion. Anak, hindi naman masama ang panlasa mo. Tumawa ng masama si Queen. Well yeah. Dad, what do you think if we give this woman to Mr. Austin? He'd be pleased, right? Napangisi si Dylan. Natutuwa. Siguradong natutuwa. Ang babaeng ganito kaganda ay hindi kayang labanan ng sinumang lalaki ang kanyang alindog. Ngumiti ng malawak si Queen bago kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Alexander. Dahil darating si Alexander sa Edoland sa pagkakataong ito, nagkusa si Queen na makipag-ugnayan sa kanya, humihingi ng tulong sa pag-aayos ng tirahan at iba pa. Dahil dito, naramdaman ni Queen na nagkaroon ng pagkakataon, isang pagkakataon na kumonekta sa pangunahing figure ng pamilyang Austin na ito. Sa makatuwid, hindi siya nagligtas ng pagsisikap, sinusubukang ibigay ang mga kagustuhan ni Alexander at mahigpit na kumapit sa kanyang coattails. Mr. Austin, nasaan ka? Nag-ayos na ako ng matutuluyan mo sa Merlysire Chateau. Sunduin ba kita? Sabi na tanong ni Queen. Nasa Edoland territory na ako. You don't need to pick me up. I know my way around, mahinahon at confident na sagot ni Alexander. Yes, sir. Take your time on the way here. Once you arrive, let me welcome and refresh you. Sinubukan ni Queen ang lahat para mapasaya siya. What refreshment? I am only staying for one night. There's no need for that. I have already eaten dinner tonight and will leave tomorrow after finishing my business. Don't bother yourself, malamig na sabi ni Alexander na parang hindi interesado. Ang kanyang pagsisikap sa lahat. Hindi lang pagkain. Bukod dito, may inihanda kaming espesyal na regalo para sa iyo. Mahiwagang sabi ni Queen. Isang espesyal na regalo. Ano iyon? Nagulat si Alexander sa balitang ito. Haha, you will see when you get here. I promise it will be something extraordinary that you'll love. It's an exquisite item. Haha. Pabiro niyang panunokso ni Queen habang itinatago sa kanya ang sorpresa. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili dahil naisip niya kung ano ang magugustuhan ni Alexander at nakuha niya si Allison bilang regalo para sa kanya. Kung hindi, dahil sa kanyang walang malasakit na saloobin sa kanya ngayon, hindi magiging madali na makuha ang kanyang pabor. Kung magugustuhan man niya o hindi ang espesyal na regalo na ito, hindi man lang ito pinansin ni Queen. Ang pagtingin kay Allison sa harap ng kanyang mga mata ay nakakasigurado siyang walang sinumang lalaki ang makakalaban sa gayong kagandahan. Oh, isang magandang bagay. Sa wakas ay nagpakita ng interes si Alexander nang marinig ang tungkol sa espesyal na regalo. Well then keep it aside for me. To tell the truth I came here with gifts too. If there is anything else worth gifting alongside your exquisite item, then let me know para maiharap ko sila. Nang marinig ang mga salitang ito mula kay Alexander, alam na alam ni Queen ang ibig niyang sabihin. Paulit-ulit siyang binalaan ni Kaylan bago siya lumapit, siguraduhing magdala ng makapal na reg along kabayaran kasama ang paghingi ng tawad ni isa kay Ricardo. Malinaw din niyang ipinaliwanag ang kanilang relasyon, si Ricardo ay hindi lamang isang banal na doktor kundi isang walang kapantay na master na kayang mag-isang talunin ang apat na dalubhasang grandmaster. Bukod dito, hawak ni Ricardo ang Dragon Order ni Prayosha na ginawaran mismo ni Generalissimo Ilonio na ginawang Honorary Generalissimo si Ricardo. Matapos malaman ang lahat ng ito, hindi na minamaliit ni Alexander si Ricardo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at naghanda ng isang mapagbigay na regalo ng may matinding pag-iingat, kahit na ito ay hindi nararapat sa kanya. Ngunit pagdating sa mga regalo, mas marami ang palaging mas maganda. Kaya nang mabalitaan niyang naghanda rin si Queen ng malaking regalo para sa kanya, ang unang naisip ni Alexander ay ibigay din ito kay Ricardo. Kabanata 249 na magpanggap na hindi nangyari. Siyempre, hindi masyadong sasabihin ni Alexander kay Queen. Tiyak na hindi niya aaminin na narito siya para humingi ng tawad sa isang tao, dahil makokompromiso nito ang kanyang katayuan.
Sinabi lang niya kay Queen na nandito siya para maghatid ng regalo. Oh, sinong regalo mo? Lalaki o babae? Naguguluhan na tanong ni Queen. Man, what's the big deal? Kailangan ko bang isumbong sa iyo kung sino ang taong ito? Putol ni Alexander. Hindi. Siyempre hindi. Hehe. Awkward na tumawa si Queen. Pagkababa ng telepono, mukhang nagulat siya saglit bago mas lalo pang na-excite. Tay, ano pong nangyayari? Naguguluhang tanong ni Dylan nang makita ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang ama. You know what? Mr. Austin actually came all this way just to give someone a gift. Can you believe it? With Mr. Austin's status and reputation, who could this person that deserves such special treatment from him? Habang kumikinang sa kanyang mga mata ang pananabik, nagpatuloy si Queen, at higit sa lahat. Lalaki rin ang mahalagang figurang ito. Hahaha. Napakagandang balita. Talaga. Kung may isang tao na gustong-gusto ni Mr. Austin na pasayahin ang mga regalo sa Edoland. Kailangan lang natin ng kaunting koneksyon sa kanila at maaari tayong maglakad ng patagilid sa Edoland mula ngayon. Excited na bulalas ni Dylan. Sa sumunod na segundo ay napalingon silang dalawa kay Allison na nakatali doon. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Ang pamilya Hodge ay ginawa ito malaking salamat dahil lamang sa kanyang presensya. Hahasino nagsabing malas ang mga babae. Si Allison ang kanilang lucky star. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang kaguluhan sa labas na parang kaguluhan na nangyayari sa isang lugar sa malapit. Anong nangyari? Bahagyang kumunat ang noo ni Queen. Hindi ko rin alam. Let me go check with Black Scorpion. Sabi ni Dylan habang naglalakad palabas ng basement na may kasamang Black Scorpion. Nang umakyat sila sa itaas at nakita ang nangyayari sa loob ng patio ng gawaan ng alak, maraming mga bodyguard ang nabagsak sa lupa habang sumisigaw ng kaawa-awa. Ang mga mukha ng dalawang lalaki ay nagbago ng husto nang makita ang isang matangkad na figure na nakatayo sa malapit na nagpapalabas ng malamig na aura. Ricardo! Gulat na sigaw ni Dylan nang makilala siya kaagad. Agad na bumungad sa mukha niya ang pagkapuot habang ngumisi, pumunta ka pa dito. Ano, gusto mo pilitin akong bumili ng pills mo? Di ba sabi ko wala akong oras para sa gabing yan? Tinitigan siya ni Ricardo gamit ang malamig na boses at nagtanong, nasaan si Allison? Nang marinig ang tanong na ito, naisip ni Dylan sa kanyang sarili na ang taong ito ay dapat na narito para kay Allison. Paano ko malalaman? Ngumuso si Ricardo at diretsyong naglakad patungo sa villa. Kanina pa lumabas si Dylan doon at hinala ni Ricardo na nasa loob ng villa si Allison. Black Scorpion, patayin mo siya. Damn it. Biglang naging mabangis ang ekspresyon ni Dylan habang nakaturo kay Ricardo. Oo, Mr. Hodge. Mabangis na tumugon ang Black Scorpion at mabilis na sumugod patungo sa Ricardo. Nang makarating siya sa gilid ni Ricardo, bumungad sa kanyang mukha ang isang malupit na tingin habang inilabas niya ang isang punyal mula sa kanyang manggas at nilaslas iyon patungo sa lalamunan ni Ricardo. Ang taong ito ay pinaghahanap ng batas at isang bawal na palaging gumagamit ng mga nakamamatay na galaw kapag umaatake. Mamatay. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Black Scorpion. Gayunpaman, sa isang iglap na bilis ng paggalaw ng kidlat, pinitik ni Ricardo ang kanyang kamay dahilan para direktang lumipad ang kutsilyo ni Black Scorpion mula sa kanyang kamay. Dahil sa lakas sa likod nito ay nakaramdam ng pamamanhid si Black Scorpion sa kanyang buong braso na nagsimulang magdugo ng husto. Ramdam ang nakakatakot na lakas na dumarating patungo sa kanya, ang ekspresyon ng mukha ng Black Scorpion ay nagbago ng husto, ngunit bago siya maka-atras o makaiwas, wala siyang pagpipilian kundi ay activate ang lahat ng kapangyarihan nito sa depensa ng katawan gamit ang Iron Cloth Shirt Technique. Lalagyan ng nobela. Na may kasamang muffled sound, napatili siya ng paa ni Ricardo. Pagkatapos ng mabigat na paglipag sa lupa, tumalsik siya ng dugo habang hindi makatayo. Tumaas ang isang kilay ni Ricardo, bakas sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Bagamat casual siyang sumipa, medyo mabigat ang puwersa sa likod nito.
Karaniwan, inaasahan niya na ang tao ay malubhang nasugatan o kahit na hindi na kaya. Hindi inaasahan na makatayo pa ang tao. Parang ang taong ito ay dalubhasa sa pagsasanay sa pisikal na pagtatanggol. Sa sandaling ito nang makita ni Dylan kung paano sinipa ng paa ni Lashken ang Black Scorpion habang nagbubuga ng dugo, nagpakita siya ng takot na takot na takot. King Hell. Pagkatapos magmura muli sa ilalim ng mga hininga, siya ay tumalikod na gustong tumakbo muli pabalik sa villa. Nang makita ito, malapit nang maabyutan ni Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang tao, hila-hila ang isang babae. Kung hindi sina Queen at Allison, sino kaya ito? Tumigil ka nga dyan. Kung hindi, babarilan ko siya. Sinulyapan ni Queen ang Black Scorpion, tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig, at sinigawan si Ricardo sa isang mahigpit na boses. Hawak niya ang isang bakal na buko sa kanyang kamay, idiniin ito sa templo ni Allison. Ma'am! Ma'am! Tuluyang nagising si Allison at napaungol sa takot sa magagandang mata. Ngunit ang kanyang bibig ay nakatikip ng tela, kaya't hindi niya nakausap si Ricardo. Napahinto si Ricardo sa paglalakad nang makita niya ito at saglit na tumingin kay Allison. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang buo pa rin ang damit nito. Thank goodness, hindi siya na-violate. You better not mess around. Let her go now, at magpapanggap akong walang nangyari. Sabi ni Ricardo sa mag-ama ng pamilya Hodge na may seryosong mukha. Sa puntong ito, tumigil din si Dylan sa pagtakbo. Sumilay sa mukha niya ang pagngisi habang sinasabing, magpapanggap ka na walang nangyari. Sira ka. Dare to break into my territory and hurt my people. I won't let it slide. Tinuro ni Dylan si Ricardo sa kabamaling kay Black Scorpion, Scorpion, kaya mo pa bang lumaban? Pumunta ka doon at turuan mo siya ng leksyon. Hinawakan ni Queen ang baril sa ulo ni Allison habang nakikipag-eye contact kay Black Scorpion. Sumenyas siya na patayin niya si Ricardo. Malapit nang dumating si Alexander. Ayaw ni Queen ng gulo dito. Malungkot na tumanggaw si Black Scorpion sa kalumakad papunta kay Ricardo nang may pananakot. Ang sipa ni Ricardo ay nagparamdam sa kanya na ang lahat ng kanyang mga organo ay lumipat sa loob niya. Nabigla siya sa lakas ni Ricardo ngunit puno rin ito ng galit at hinanakit sa kanya. Nang makalapit siya kay Ricardo at nakitang hindi gumagalaw ang lalaking ito kahit isang pulgada, biglang tumawa ng malupit si Black Scorpion. Alam niyang dahil sa safety concerns ng babaeng iyon, hindi siya maglalakas loob na kumilos. Sampal. Sa sumunod na segundo, umiwas ng braso si Black Scorpion habang hamampas ng malakas sa mukha ni Ricardo. Ma'am! Ma'am! Nang makita niya ang eksenang ito sa harap ng kanyang mga mata, nahirapan si Allison habang umuungol ng malakas. Alam niyang nangyayari ang lahat ng ito dahil sa sarili niya. Natatakot din siyang nasa panganib. Kabanata 250 Hindi maaring pumatay kahit sino. Hahaha. Nag-e-enjoy. Matagumpay na tumawa si Dylan. Si Queen, na nakahawak kay Allison, ay ngumisi at sinabing, eksakto. Mas mabuting huwag kang kumilos, kung hindi, papatayin ko ang babaeng ito. Huminga ng malalim si Ricardo, at isang malamig na kinang ang sumilay sa kanyang mabituing mga mata. To be honest, hindi naman talaga siya nasaktan ng sampal ni Black Scorpion sa mukha niya. Isang bihasang manlalaro ng Bright Force sa late game, hindi man lang masasaktan si Ricardo. Ito ay hindi tungkol sa kung ito ay masakit o hindi, ngunit sa halip ay isang uri ng kahihiyan. Si Allison ay kasalukuyang nasa kamay ng mag-ama ng pamilya Hodge, na may mga baril na nakatutok sa kanyang ulo. Talagang natatakot si Ricardo na gumawa ng anumang biglaang paggalaw sa oras na ito. Bagamat nakakadismaya at nakakainis na masampal sa mukha, walang halaga ito kumpara sa kaligtasan at kagalingan ni Allison. Snap! Snap! Kasunod nito, ang Black Scorpion, na may bahid ng sama ng loob at kasiyahan, ay marahas na sinampal si Ricardo ng 2 beses. Kanina lang sinipa siya ni Ricardo at iniluwa ng dugo. Pinipigilan niya ang kanyang galit, at sa sandaling ito ay naramdaman niya na lamang na pinakawalan niya ito ng husto.
Sa panunood ng eksenang ito, desperadong inikot ni Allison ang kanyang katawan at naglabas ng ingay ng pagkabalisa mula sa kanyang lalamunan. Nangingilid ang luha ng galit at pagkakasala sa magagandang mata. Hehe. Nangangati. Sa sandaling ito, ngumiti lang si Ricardo na parang walang pakialam at sinabing. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagalit ang mag-ama ng pamilya Hodge. Damn it! Nagbaka sakali pa ring mang-provoke, ha? Scorpion, bugbugin mo siya hanggang mamatay para sa akin. Mukhang nag-e-enjoy siya ng husto. Mabangis na sabi ni Dylan. Sa sandaling iyon, nakita niya si Ricardo na sinampal ng Black Scorpion sa mukha, at nakaramdam siya ng kasiyahan at kasiyahan. Nagustuhan lang niya ang pakiramdam ng nakatapak sa iba. Sa sandaling ito, binigyan ni Queen ng tingin ang Black Scorpion na puno ng hanggarang pagpatay. Nangangahulugan ito na nagkaroon sila ng sapat na kasiyahan at ngayon ay nagpaplano na mabilis na alisin ang taong ito upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang mga komplikasyon. Pagkatapos, ginamit niya ang baril para idiin sa ulo ni Allison, malakas na binalaan si Ricardo, "Bata, huwag kang gumalaw, kung hindi, sasabugan ko ang utak niya." Lalagyan ng nobela. Sa sinabi nito, muling bumunot ng matalim na kutsilyo si Black Scorpion sa kanyang baywang at bigla itong sinaksak patungo sa lalamunan ni Ricardo. Sa harap ng pag-ataking ito, si Ricardo ay nakatayo roon ng tuwid at hindi gumagalaw. Hindi nila alam kung dahil ba sa hindi siya nakareact ng mabilis o dahil sa banta ni Queen, pero talagang hindi siya naglakas loob na kumilos at nakatayo lang doon nang walang magawa. Nanlaki ang mga mata ni Allison, pilit na sinisikap na tawagan at alertuhan si Ricardo. Sa mga mata niya, may halong takot, lungkot, at lungkot. Sa sandaling ito, naramdaman na lang ni Allison na dahil sa sarili niya, papatayin niya si Ricardo. Sa mga mukha ni na Queen at Dylan, isang dampi ng kalupitan ang lumitaw, na para bang nakikinita na nila ang dugo ni Ricardo na tumalsik sa lugar, na nagiging isang walang buhay na bangkay. Bang! Gayunpaman, sa susunod na sandali, nang tumagos ang punyal sa lalamunan ni Ricardo, nagkaroon ng mapurol na kalabog. Ngunit taliwas sa kanilang imahinasyon, walang tunog ng talam na tumatawa sa laman. Ang dulo ng kutsilyo ay idiniin sa balat ni Ricardo, ngunit hindi makapaniwala. Hindi ito makakapasok kahit 1 pulgada. Nanlaki ang mga mata ni Black Scorpion. Natigilan din sina Queen at Dylan, halos lumuwa ang kanilang mga mata sa kanilang mga socket. Si Allison, na may mukha na puno ng takot at kalungkutan, ay nakatayo rin doon na hindi makapaniwala, pinapanood ang eksenang ito. Sabi ko, nangangati. Sa sandaling ito, isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. How is this possible? Anak, gaano kabigat ang sinanay mo sa hindi mo mapasok na depensa? Nanliit sa takot ang mga estudyante ni Black Scorpion habang nagtatanong. Pagkatapos, muli siyang hamampas, nabaluktot ang ekspresyon, itinutok ang kutsilyo sa puso ni Ricardo, mabangis na sinaksak siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pareho pa rin ang resulta. Tumayo doon si Ricardo at pinayagan siyang magsaksak, pinunit lang ng matalas na sandata ang damit ni Ricardo ngunit hindi man lang siya nagawang saktan. Hindi ako naniniwala. Ang Black Scorpion, na ayaw tanggapin, ay umungal at baliw na sinaksak ang mga mahina at malalambot na bahagi ng katawan ni Ricardo, paulit-ulit na tinutulak ng ilang beses. Kahit sa huli ay nakabaluktot at pumulupot ang kutsilyo sa kanyang kamay ngunit hindi pa rin ito nakakakuha ng dugo. Gusto mo bang maging masamang tao kahit wala kang lakas para pumatay? Sa sandaling ito, nanunuyang tanong ni Ricardo. Sa sandaling ito, ang Black Scorpion ay ganap na natulala. Ang pamilya Hodge ay mayroon ding natatarantang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Maging si Allison ay tila isang halimaw na nakatingin kay Ricardo. Nawala ang pag-aalala at guilt sa kanyang mukha, at hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag sa kanyang puso. Anak, ano ka ba? Ilang beses na umikot ang mukha ni Queen, at may ekspresyon ng kawalan ng katiyakan at pagtataka, tanong niya. Uulitin ko, bitawan mo si Allison, at hindi kita papatayin.
Kung hindi, ang araw na ito sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng pagkamatay ng iyong ama at anak. Malamig na sabi ni Ricardo na may bahid ng pagiging mahigpit sa tono nito. Nang marinig ito, mahigpit na hinawakan ni Queen si Allison at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, "Bata, itigil mo na ang pagkalat ng tsismis dito. Binabalaan din kita, habang hindi ka namin kayang patayin ngayon, mas mabuting umalis ka na dito. Kung hindi, hindi ka mapapatay ng Black Scorpion, at may ibang gagawa nito mamaya." Tumango si Dylan, may halong pagmamataas at katapangan ang tono nito. Tama. Sa status ni Mr. Austen, siguradong may mga top-notch bodyguards siya sa tabi niya. Allison is our gift to Mr. Austen, and if you dare interfere with Mr. Austen's power, crushing you would be as easy as squashing ang langgam. Sinulyapan ni Queen ang kanyang anak at hindi kumunat ang kanyang noo sa kung paano niya ipinadala ang binanggit si Mr. Austen. Pero ayos lang. Sa impluwensya ng pamilyang Austen, kahit na hindi makontrol ang bagay na ito, kakayanin ito ni Alexander nang walang kahirap-hirap. Sa sandaling ito, ang mahalagang bagay ay takutan si Ricardo. Kahit papaano ay ingatan mo siya para hindi siya kumilos ng walang ingat. Mr. Austen. Saglit na huminto si Ricardo nang marinig niya ang pangalan bago tumingin kay Queen at nagtanong, isang miyembro ng pamilyang Austen sa Cranford. Tama iyan. Walang pag-aalinlangan na pagkumpirma ni Queen, anak, dahil alam mo ang tungkol sa pamilyang Austen, dapat alam mo rin ang tungkol sa kapangyarihan nila. Kung ayaw mong mamatay, magwala ka na. Kung hindi, pagdating ni Mr. Austen mamaya, ikaw. Hindi ka makakatakas kahit gusto mo. Nakita ni Dylan ang pagbabago ng ekspresyon ni Ricardo matapos marinig ang tungkol sa reputasyon ng pamilya Austen at naisip na natakot din si Ricardo. Haha! Ngayon naiintindihan mo na ba ang takot? Let me tell you something, kung gusto mong iligtas si Allison, hindi ka lang nakakasakit kay Mr. Austen kundi pati na rin sa isa pang nakakatakot na figure na kahit isang tulad niya ay dapat gumalang. O magbigay din ng mga regalo. Madaling durugan ni Mr. Austen ang buhay mo pero kung ikukumpara sa ibang figure na ito, parang larong bata. Nang marinig muli ang mga salitang ito mula sa duo ng ama-anak ng pamilya Hodge, muling kinabahan si Allison. Bakas sa kanyang magagandang mata ang kawalan ng pag-asa. Og! Patuloy siya sa paggawa ng tunog papunta kay Ricardo na sinusubukan niyang umalis. Hindi naisip ni Allison na siya ay tinatrato bilang isang regalo para sa kanilang dapat na big shot. Ang pagdinig sa sinabi ng duo ng ama-anak ng pamilya Hodge ay naging tila makapangyarihan sa lahat. Hindi sila mga tao na kayang pukawin ng isang tulad ni Ricardo. Nagbitiw si Allison sa sarili. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay ayaw niyang madamay si Ricardo dahil sa kanya. Gayunpaman. Tiningnan ni Ricardo ang mag-ama na duo ng pamilya Hodge na may kumpiyansa na parang wala na silang natitira sa kanilang arsenal, at nagsiwalat ng bakas ng mapang-uyam na panunuya sa kanyang mabituing mga mata. Kapamilya Austen. Big shot. Hihihi. Gusto ko na silang makita ngayon.